Aawit po tayo. Ako'y manghang siyang sa langit ay lumikha, kung saan lahat ay kanyang winika. Ay baharap ako ng kamatayan, bayas sa sala ng kanyang bayan. Namamanghang pag-ibig na bumabog, namamanghang biyaya sa krus. Pag-ibig niya kay Kristo nagpapalaya, pag-ibig ng Diyos kamang-amang. Ako'y manghang Diyos na kataas-taasan, ay umibig sa makasalanan. Narito pag-ibig ng Diyos na lubos, pagmasdan kay Jesu-Kristo sa krus. Namamanghang pag-ibig na bumabog, namamanghang biyaya sa krus. Pag-ibig niya kay Kristo nagpapalaya, pag-ibig ng Diyos kamang-amang. Namamanghang pag-ibig na bumabog, namamanghang biyaya sa krus. Pag-ibig niya kay Kristo nagpapalaya, pag-ibig ng Diyos kamang-amang. Microphone. Yung nasa baba. Yung mababa. Hindi, yung isa. Yung isa. Dali ako. Okay. Sa umagang ito, wala tayong slides. Hindi mabuksan ang Canva. Canva ang ginagamit natin. Last week, tinignan natin ang theology ng Lord's Supper at sinabi natin na sa New Testament, makikita natin ang iba't ibang pangalan sa Lord's Supper. Ginagamit ang breaking of bread o ang pagpipiraso ng tinapay, communion, at Lord's Table ay isa pa sa ginagamit, at Eucharist o yung pagbibigay ng pasasalamat. At tinalakay din natin na ang layunin ng Lord's Supper na ito ay ipakita sa atin ang kamatayan ng Panginoong Jesus. At kanina ay meron tayong narinig na ang sentro ng ating ng kasaysayan
pati ng buhay natin bilang mga mananampalataya kung gaano kahalaga ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo sa atin. Ngayon, yung Lord's Supper ay hindi natin tinuturo na ito ay nag-aalis ng kasalanan natin. But it vividly reminds us that Christ died for us. Pangalawa, the supper, ang Lord's Supper, ay binibigyan tayo ng katiyakan. It gives us assurance of our salvation. At sinasabi natin sa ating pagkaunawa, no, sa turo ng banal na kasulatan, whenever we partake of the Lord's Supper, pagkain natin ng tinapay at ng pag-inom ng alak, tayo ay pinapalalahanan, sinasariwa ang bawat mga anak ng Diyos ng pag-ibig ng Panginoong Jesucristo sa atin. At ito ay isang panawagan na tayo ay magtiwala sa ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang gawa, no? Yung kanyang ginawa para sa atin. At dahil dito, kung papaanong ang pagkain ay nakapagpapalakas sa physical na katawan ng isang tao, and so as the bread and wine, yung Lord's Supper, ay nakapagbibigay sa atin ng spiritual strength. Kaya tingnan niyo yung panawagan ng Panginoong Jesus, take, eat, this is my body. At tinignan din natin na ang isa pang ipinaparating ng Lord's Supper ay ang gracious character ng ating Diyos Ama and our Father's steadfast love for those who believe. At bakit sinabi natin gracious love of our Father and gracious character? Ang Diyos ang siyang unang kumilos, no? At ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Kaya yung ating pagmamahal sa Kanya ay in response sa pagkaunawa natin kung gaano kadakila, kung gaano kalawak ang biyaya ng Diyos sa atin. At kaya't ang response natin is hindi yung I have to do this, pero yung dahil gusto kong gawin to dahil sa pag-ibig ko sa ating Diyos. And sinasabi natin that it calls us to exercise faith in Jesus Christ. Nakita rin natin na ang Lord's Supper ay nagbibigay na mensahe na ito ay hindi pansarili, na tayo ay nagpapartake ng bread and wine na inaalala natin ang kamatayan ng Panginoon, ang graciousness ng Ama, ang ating kaligtasan, kundi tinitignan din natin ang ating mga kapatid na kasama sa church. Kaya dito ay masabi natin, it is a visible symbol of the unity every believer present. No? Lahat ng mananampalatayang nandun sa kasama natin. Kaya it is also a form na a way na tayo ay magkaroon ng pagpapakumbaba at pagbabago. Kung halimbawa, hindi naman talaga naaalis sa church yung tampuhan, mga members. Pero kung meron tayong tinatago na ganitong pag-uugali, pinapalalahanan tayo kapag tayo nagpapartake ng Lord's Supper, hindi dapat ganito. Because of one bread, diba? Isang tinapay, kapatid natin sila, kasama natin sila. Kaya as we look around and see brothers and sisters eating the supper or the bread, nakasama natin with us. Ano ba ang pinapaalala sa atin? That we are part of the family of the church. Pamilya tayo ng Diyos. Sa isang pamilya, normal ba na mag-away ang magkapatid? Normal. Pero makikita natin at the end of the day, sa tamang pagkaunawa, sasabihin ng magulang, bakit ba kayo nag-aaway? Isang dugo lamang kayo. Kayo ay sa isang pamilya lamang. Kaya ganoon din ang relationship ng mga kapatiran sa iglesia lokal, that we are not our own. Hindi tayo ang church, but we are members of a body of other believers
At tandaan natin, kung si Kristo ay namatay para sa atin, si Kristo rin ay namatay para sa Kanya. Namatay para sa Kanya, namatay para sa Kanya, namatay para sa Kanya. Kaya, yung lagi kong sinasabi, hindi bagay na meron kang sinasabing negative o meron kang impure thoughts. Namatay si Kristo para sa Kanya. And who are we to judge sa Kanyang imperfection? Ang mahalaga ay kung nauunawaan natin ang mga katuruang ito. Sinabi nga ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 10 verse 17, because there is one bread, we who are many are one body, for we all partake of the one bread. And it proclaims the gospel powerfully. At dito ay may pagkakataon sinasabi natin na ang Lord's Supper ay para lamang sa mga mananampalataya. Una, para sa mga kaanib ng lokal na iglesyang ito. Pangalawa, sa providensya ng Diyos ay narito sila sa... Okay. Bukas na daw. Narito sila sa atin at nag-o-observe. Pakaisis. Kaya, alam nyo sa Lord's Supper, kuminsan, para bang bilang pastor nasa harapan, kapag tayo nasa Lord's Supper, kuminsan masakit ito na sabihin, pero kinakailangan na ang tinapay na pinagpira-piraso at ang kopa o cup ay para lamang sa mga mananampalataya at meron tayong mga bisita. Diba? Kung minsan masakit sabihin ito, pero kinakailangan. Dahil ang isang bagay na hindi ko ang alam ko, automatic na yan eh. Pwede pa assist habang ginagawa. Dahil, ang point natin ito is, merong to differentiate between the sheep and the goats. Ito yung isang mensahe kung bakit hindi lahat ay pwede na kumuha ng tinapay at uminom ng alak. Maging ang ating mga anak na katabi natin na hindi pa mga mananampalataya, naririnig nila, nakikita nila na mayroong pagkakaiba ang communion. Sad to say, meron tayong malaking relihiyon dito sa ating bansa na pagka dumating na yung communion, ay kahit sino pwedeng kumain at pagpartake ng hostia. Ang problema lamang yung pari lang ang umiinom ng alak. Paano naman yung mga gustong hanggang tinapay lang sila? Hindi ganito ang turo ng Panginoong Jesus. At ang ika-anim na tinitignan natin is ang Lord's Supper ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. It is a hope-filled celebration. Ano ang pag-asang ito? It is an expression of our certain, tiyak na pag-asa sa kinabukasan in Christ. Pagkain natin ng tinapay at pag-inom ng alak, ay tayo ay pinapalalahanan ng ating future and in eternity ay nakasiguro na hindi sa ating gawa, tulad ng narinig natin kanina, kundi ito ay kay Kristo. Sabi ko nga na marahil ay hindi pa natin nakikita sa panahon natin ngayon at when we eat the bread and wine na meron ng katiyakan ang future, na babalik na muli ang Panginoong Yesus, at sa kanyang pagbabalik na muli ay naroon yung sinasabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos, every tongue will confess that Jesus is the Lord. Maaari ngayon, pag nakita natin, mas marami pa siguro, iniisip natin, ang mga tao na ayaw magpasakop sa paghahari ng Panginoong Jesucristo. Ngunit, maaring sabi nga natin, ang dami pang mga rebelde sa pagkahari ng Panginoon. But we are certain
na sa pagbabalik na muli ng Panginoon. And this is one way na tinatawag nating celebration or thanksgiving, that we remind ourselves and one another sa pagbabalik na muli ng Panginoon that Christ will vindicate Himself when Christ returns in glory. Siguro tingin natin, parang api ang mga Christians ngayon, ang daming pinapatay dahil sa kanilang pananampalataya, ang daming persecuted Christians sa mga iba't ibang mga bansa, and ang ating kalakasan sa pagbabalik na muli ng Panginoon ay makikita ng buong mundo na si Kristo Jesus ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. For now, habang hinihintay natin ito, ay masasabi natin na ito ay nagpapaalalang kailangan talaga natin ng Panginoon. Okay, thank you. At paano matanggal yung mouse? Present. Present. And so we need Jesus, no? Kailangan natin ng Panginoon. Maximize. Yan. Thank you. Kailangan natin ng Panginoon. Sa bawat araw, kailangan natin ng Panginoon. And when we partake of the Lord's Supper, we have a visible reminder that by faith, we do have Jesus. By faith, we have Him dying for us. We have Him caring for us. And we will have Him forever. Natalakay din natin yung kahalagahan ng the thought to memory. At ito ay isang bagay na makapagbibigay sa atin ng katatagan. Okay, so ito ang ating paksa natin ngayon. Is the Lord's Supper in the church's context or in the context of the local church. Ngayon, makikita natin dito na ang buhay sa iglesia, sa congregation, pati sa ating pagkaunawa, there are practical questions that we need to cover or to understand. Ito yun, who can administrate the Lord's Supper? Where should it be given? How often should the Lord's Supper be observed? Ano minsan parang simple lamang itong mga katanungan na ito. But these questions have divided denominations and churches. At katunayan, I think hanggang sa ngayon ay merong contention between different churches patungkol dito. And so as we study this topic, ang aking advice sa atin dito ay when we approach this biblical questions, we need to exercise wisdom. We need to exercise biblical wisdom patungkol dito. At ang point natin ay ang mas mananaig sa atin ay kung ano ang sinasabi ng Biblia. And so, when the Bible speaks, malinaw na tinuturo sa atin ito, ay ito ang ating sundin. But when the Bible is silent, at ito ang bagay na may mga time na sabihin natin na we need to exercise understanding and love sa ating mga brothers and sisters na mayroong different view patungkol sa context na ito ng Lord's Supper. And so, who can administrate the supper or the Lord's Supper? At agreeable naman ang mga biblical churches na ito ay isang ordinance or sacrament sa iglesia. Kaya't maaaring tignan din natin ang church tradition. Tignan din natin perhaps ang mga confessions o sa atin ay ang 1689 Baptist Confession of Faith o kaya ang tinatawag natin na model ng mga Reformed Baptist
Isa pa siguro tignan natin ay kapag sila ay nasa mission, ma-apply ba natin itong Lord's Supper o yung tinatawag na missiological concerns? At ang isa pa ay ang influence ng Reformation o ng Reformation insight. At ang ating pakay dito ay ang Lord's Supper ay visible gospel, kaya nandito ipinapakita, it symbolizes the gospel at gusto nating parating at maituro, maipaunawa sa mga unbelievers o sa mga watching world. Una, ang church tradition. Church tradition is uniform that only properly ordained clergy can administrate baptism and the Lord's Supper. Ang aking ginagamit dito na reference ay una, ang Roman Catholic Church. At ang mali sa Roman Catholic Church na kanilang teaching ay yung idea ng saving grace o yung teaching nila ng sacramental grace na matatanggap ng isang Katoliko ang sacramental grace na ito sa pamamagitan nitong tinatawag nila na sacramental rites. At halimbawa, paano ka ba magiging anak ng Diyos? To be a child of God, ayon sa Roman Catholic Church, kinakailangan ang sanggol ay mabautismuhan o mabinyagan. Kaya nakikita ninyo ang mga Katoliko, kapag sila ay mayroong sanggol, ang unang-unang pinag-uusapan ay kailan ang binyag. Dahil kailan siya magiging anak ng Diyos. Ito yung sinasabi natin na unbiblical teaching na through the sacrament, yung first sacrament ay ang infant baptism, ay naibibigay sa kanila ang biyaya ng kaligtasan. Pangalawa na mali is that yung pare, that the priest was endowed with a special grace nung siya ay naordinahan ng pagiging pare. Kaya hindi lamang ito just a mere or ordinary ordination to priesthood ng Roman Catholic, para bang sa kanilang turo ay mayroong kapangyarihan na natanggap ang pare na sa kanyang paggawa o paggawa nitong mga sacramental grace ay naibibigay o naipapasa ang biyaya ng biyaya ng kaligtasan sa mga tao na lumalapit sa kanila. At sa Roman Catholic Church, tanging ang ordained priest o clergy lamang ang mag-a-administrate ng ganitong mga sakramento. So that matanggap mo ang biyaya ng Diyos. At kung hindi pare ang gagawa nito, ay hindi ka makakatanggap ng biyayang sa iyong ikaliligtas. Kaya naunawaan ninyo, pag naghihingalo na ang isang tao, kung siya'y Katoliko, ang sasabihin ng pinakamalapit na kamag-anak, tawagin si Father para mabasbasan bago mahugutan ng hininga ay siya ay maligtas. Sa mga Protestante naman, many Protestant evangelical churches ay ang kanilang posisyon is that only ordained ministers administrate the sacraments. Pero hindi dahil katulad ng maling katuruan ng Romano Katoliko, but for the sake of maintaining orderly practice. And because the ministry of the sacraments or ordinance is tied to the ministry of the Word of God. Ang preacher na siyang ordained minister, kaya ito ay kanilang ikinapit at inilagay sa na ito ay mga ordained ministers lamang. Sa Baptist naman, ay tingnan natin itong 1689 Baptist Confession of Faith at ito ay nasa chapter 28, paragraph 2. At anong sinasabi ng confession na ito? That these holy ordinances are to be administered by those alone who are qualified and called to do so according to the commission of Christ.
Ngayon, sa 1689 ay hindi inilagay yung ordained ministers, kundi ang inilagay dito ay qualified and those called to do so according to the commission of Christ. At kapag pinakinggan natin ang explanation ni Sam Waldron sa kanyang exposition nitong paragraph na ito, sa 1689 Baptist Confession of Faith, although ang term is qualified, ang kanyang tinuturo is the qualification of the elders. Yun ang kanyang paliwanag. At ang qualification ng elders, so the term the qualified dito ay yun lamang mga ordained ministers. Ang tinutukoy ng 1689, kung kaya't ang point nito ay if you are not an elder of the church, ay disqualify ka na mag-administrate ng Lord's Supper. Ngunit pag tinignan natin, even the discussion further ng communion or Lord's Supper, dagdagan natin sa paragraph 30 o chapter 30, paragraph 3. Tingnan nyo ito. In this ordinance, the Lord Jesus has directed His ministers to pray and to bless the elements of bread and wine, and in this way to set them apart from a common to a holy use. They are to take and break the bread, then to take the cup and to give both to the communicants, they themselves at the same time participating in the communion. Meron akong puna dito. Una, kahit na ito ay ating sixth confession of faith, wala naman tayo makita sa scripture that the Lord directed His ministers to pray and to bless the elements of bread and wine. Ang makita natin doon sa pagtatatag ng ordinansang ito, si Jesus ay kumuha ng tinapay at kanya pinagpira-piraso, at pagkatapos siya ay kumuha ng cup at siya ay nagpasalamat at sinabi niya na ito ay the new and everlasting covenant, ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Pero ang akin lamang na puna rito is there is no biblical proof text offered for the position of Jesus appointing His ministers to pray and to bless the bread and the cup. Bakit ko binabanggit yan? Precisely, salamat sa ating confession of faith. Pero tandaan natin, ang confession of faith ay dapat subservient pa rin yan sa Scripture. Hindi dahil sinasabi natin that since 1689 ay nandiyan na yung ating confession of faith, so this has been tried and tested. Pero para bang pag sinabi natin ito yung pinakasolido na confession of faith, so hook, line, and sinker na natin ito. Para bang pag binasa na natin, tanggapin na natin buong buo. So kanina binanggit ko na tingnan natin ang scripture. Magkaroon tayo ng biblical wisdom sa mga bagay na ito. Kaya kung bakit nabanggit ko lamang ito. Ngunit, ang isang bagay na gusto nating makita rito ay yung babalikan ko kanina yung qualified. These holy ordinances are to be administered by those alone who are qualified and called to do so according to the commission of Christ. Ay dito papasok ang elders. Dito papasok ang elders, no? At pag nakita natin sa point na ito sa mga pastors ay dahil it is always tied to the ministry of the Word of God. Kaya ang mga pastors ang nagpe-preside over the Lord's table. Ngayon, tingnan din natin, sinundan ng mga Baptist ang church historically
kung bakit sinasabi nga ng mga Baptist that only pastors should administrate the ordinances. And one reason Baptists and other evangelicals have believed that only pastors should administrate the ordinances is because of a reformational insight. At importante ito. Pag binabanggit kasi natin ng reformational insight, wag nating tanggalin yung historical background. At nung panahon ng mga early reformers, against sila sa teaching ng Roman Catholic. At ano ba ang makikita natin teaching ng Roman Catholic? Narinig nyo na yung tinatawag na ex opere operato. It is a Latin phrase, pero ito yung turo na yung sakramento ay nagbibigay ng kaligtasan. No, that sacraments conveyed grace. Actually, ang ibig sabihin ng ex opere operato is from the work performed. Kaya yung ginagawa sa simbahan ng pare ay nagbibigay ng kaligtasan. So it is stating that grace is always conferred by a sacrament. Kaya importante sa Roman Catholic Church ito. Yung tinatawag natin na rite perform. Hindi katulad sa atin that it is a sign that grace has already been given. Ang yung pagkakaiba sa atin na ating pinangahawakan. Si Martin Luther at si John Calvin, ang kanilang argumentation dito is that the Spirit acts to bring grace in tandem with the word of the gospel. Dahil ang ordinances, isama na natin ang water baptism at saka ang Lord's Supper. Dalawa lang naman ang ating ordinansya. Because they are visible signs of the gospel, kaya yung practice only makes sense when the gospel is simultaneously explained. At tungkulin ng mangangaral o ng pastor na sabihin na itong ginagawa natin ito, binyag man ito sa bata o binyag sa mananampalataya, hindi tayo nagbibinyag ng bata, bautismo sa mananampalataya, ay maipaliwanag natin na ito ay walang inherent power. No? Hindi ito nakapagliligtas. Ngunit their strength derives from the gospel. At itong pagbautismo, itong pagpartake natin ng Lord's Supper ay dahil sinaslarawan nito ang Ebanghelyo. And so the gospel has to be explained so that those participating in the ordinances understand that it's Jesus and His finished work on the cross, now brought into the present by the Holy Spirit, that make the ordinances significant. Ayon kay John Calvin sa kanyang Doctrine of the Word and Sacrament, the Word and the Spirit must act in unison. Hindi lamang na tayo ay Baptist, pero kung titignan talaga natin na ang kasaysayan ng Baptist ay masasabi natin biblically sound. At ito ay nakapagbibigay ng wisdom sa mga churches na ito ay sundin. Kaya practice ito ng mga Baptist that before the Lord's Supper, o kaya baptism, pero dahil tayo ay nasa Lord's Supper, bago magpartake ng Lord's Supper, ang pastor, o kung sino man yung qualified, ang ibang tema rito ay kung sino yung in the absence of a pastor, next in line dito ay yung diakono. Or kung papaano, kung other than the deacon ay meron pang tinatawag na mga gifted brothers. But the point here is that before the Lord's Supper, ay ang pastor ay magpapaliwanag. Dapat magkaroon ng pagpapaliwanag
kung ano ang mangyayari, especially kung mayroong mga unbelievers at mga panauhin. At kung ano ang hindi mangyayari. Hindi katulad sa Roman Catholic, di ba? Kung kayo'y Katoliko, wala nang palipaliwanag yun. Pag narinig nyo na yung kalimbang, lahat nakayuko na. Pag tinaas na yung hosya, nakayuko, tinataas, maaaring hindi natin alam kung anong ibig sabihin nito. Ito si Kristo, sambahin nyo. Kaya tinan ninyo, kung nasasariwa pa kayo, di ba, nakaluhod, at nakayuko, I am not worthy to receive you, but only say the word and I shall be healed. Sumusunod lang, kasi magmula ng bata, yun ang tinuro sa katekismo, sa school, sa Catholic school. Pangatlo, yun ang nakalakihan ng mga bata. Kaya nakayuko din na ganoon. Kaya dapat, ito ay napapaliwanag sa mga nasa pagtitipon at sinasabi na ito ay muling pagpasasariwa ng ginawa ng Panginoong Hesukristo sa atin, and also na itong Lord's Supper na ito ay isang kaparaanan of entrusting ourselves once again to Christ. Kaya nga dito ay sinunod ng mga Baptist na pastor, an ordained minister or an elder ay ang dapat. Pero hindi natin nililimitahan doon lamang. Kasi that word qualified ay isang bagay na dapat unawain. Maaring meron nga sa church, although hindi pa siya ordained, pero nakikitaan na siya ng paghahanda ng Panginoon. Paano pagdating sa mission? Kung gagamitin natin ang sasabihin na dapat ordained minister, yung ibig sabihin lalaki, meron ako nabasa sa isang mission field na hindi pwede na ang pastor, lalaki yan, syempre, magbabaptize ng convert na babae. Dahil doon sa kanilang kultura, ay hindi mo nga pwedeng hawakan ang babae. Kaya meron na nabasa ko na sa temporary, sa pagkakataon na yon ay tatawagin ang naunang mananampalataya na babae din, pero nandun din yung pastor. Pero hindi lamang yung pastor at yung babae, kundi nandun may babae na would assist the pastor pagdating sa pagbabautismo sa isang babae. Ang kultura nila dapat yung pinakamatanda or kung hindi pinakamatanda, pinakamalapit na relative ay makasama doon. But sinasabi nga natin, each ordinarily, a pastor should preside over the ordinances dahil dito sa ating mga pinag-aaralan na ito. Where should the supper be given? Dahil sa ating pag-aaral, ay makita natin that the supper should only be practiced when the congregation is gathered. Para ding bautismo at ang water baptism ay hindi sa mangilan-ngilan lamang ginagawa, kundi ito ay sa kapulungan ng iglesia lokal. Bakit? Bakit ating tinitignan ito? Unang-una, because the Lord's Supper is a covenantal meal enacted by the Lord to signify the new covenant He has made with the church. Kaya nga itong bread and wine is to be eaten by the family of Christ or the covenant community. At kapag narinig natin ang covenant community, ang pinag-uusapan natin dito ay ang lokal na iglesia. And it is under the authority of Christ. And because the bread signifies the body, that is the entire fellowship or the entire gathering of the local church. And one of the purposes of the Lord's Supper ay hindi lamang magkaroon tayo ng communion with Christ,
But also, communion sa ating kapatiran. Communion with brothers and sisters in Christ. Kaya we need to be with them when we take the meal. Not only with a few friends, selected few, yung kasundo mo sa pag-uugali at pananaw sa buhay, kundi hindi dapat ganito. Kaya sinasabi natin, it is a covenantal meal. Number 2, because it was given because the gathered church needs pastors to be reminded of the purpose of the supper. Kaya dito papasok ang kahalagahan ng mangangaral sa gayon ay maipaliwanag ang nangyayari kapag naroon ang Lord's Supper. Kaya nga, dahil dito sa puntong ito, we think that the church should celebrate the supper or the Lord's Supper, the Lord's table, or communion, breaking of bread, under the authority of the church's leadership, at whichever gathering na nandoon ang pinakamarami na mga kaanib sa lokal na iglesyang ito. Kaya yung question dati na, kung Lord's Supper, bakit umaga ginagawa? May tanong na gano'n. Hindi ba dapat supper? At narinig ko ang isang pastor, kasi nandun yung pinakamarami. And because of the covenantal meal, nandun yung pinakamaraming members na present. Hindi na bumabalik kasi sa hapon. Kaya hindi na, kung makita natin, kung nasaan yung marami, dun nila ginagawa. And also to explain to them ang significance nito. And given the manner na hina-highlight ng ating Lord's Supper, na nabi-visualize ang gospel, muli dito papasok yung kahalagahan ng isang pastor na manguna rito. Inuulit ko sa atin, mapapansin nyo, kapag meron tayong Lord's Supper, ang sinasabi ko ay kung kayo ay, this is exclusive, una-una ito ay para lamang sa itong Lord's Supper na ito ay pangunahin para sa mga miyembro ng Redeemed by Grace Baptist Church. At kung kayo ay hindi miyembro ng Redeemed by Grace Baptist Church, at kung kayo ay miyembro ng isang lokal na iglesia na katulad ng pinangahawakan natin na kaalaman at katuruan hango sa New Testament. Of course, kung kayo ay isang Reformed Baptist Church din, ay narito kayo sa providensya ng Diyos bilang mga guest, panauhin, then you can partake the bread and wine with us. And of course, if you are in good standing. If you are in good standing sa inyong iglesia lokal. Ngayon, kung hindi kayo kanib ng 1689 o hindi kayo confessional church, kayo ba etchapwera na mag-partake ng bread and wine? Kung mapapansin nyo, sinasabi ko na kung kayo ay mananampalataya at kaanib ng isang New Testament church, ay maaari kayo mag-partake. Dahil sa atin, maliit lamang ang ating bilang, ay nakikilala natin kung sino ang mga pumapasok sa providensya ng Panginoon. Or, alam na natin kapag mayroong Lord's Supper, at kapag may pumasok, may kumakausap na tinatanong, kayo ba'y Christians? Saan kayong church? At yan ay nasa ginagawa ng diakono sa ating iglesia. Pero may mga ibang iglesia na sinasabi that if for some other reasons you don't think you should partake, feel no embarrassment
in letting the elements pass you by. At ngunit, sinasabi rin ng pastor, but reflect on this matter kasi ang Lord's Supper, if you're a Christian, is an encouragement na ikaw ay lumapit at kubuhan ng tinapay at uminom ng alak. But you need to reflect on what Christ has done for sinners like us. Katunayan, sinabi ko nga kanina, magandang oportunidad din ito na kung bakit nilalampasan ng tinapay at ng alak ang mga hindi mananampalataya. Sabi ko, it is another opportunity to reflect on the meaning of the gospel. At yung panawagan ng Panginoong Jesucristo na ang mga unbelievers ay lumapit kay Jesus to commit themselves to the Lord Jesus Christ, to repent of their sins at sumampalataya kay Jesus, be baptized at sila ay magpa-member to be a part of a local church. Minsan ang mga magulang ay maaari ding magturo sa mga anak. Sabihin, anak, alam mo ba kung bakit hindi ka pwede ng tinapay? At kung bakit hindi ka pwede ng alak o ng cup na ito? Ay dahil ikaw ay hindi pa mananampalataya hanggang sa dumating sa kanilang kamalayan, kaisipan at pag-unawa na sila ay ma-convict sa kanilang kasalanan. Nakita nyo, kumisan simple lamang na ating ginagawa, ngunit ito ay nakapagbibigay sa atin ng mensahe. Kaya titingnan din natin yung mga illegitimate times to celebrate the Lord's Supper, small group meetings. Bakit? Dahil sinabi ko kanina, it is by the nature itself. Ano bang nature? Communal. Diba? Meron tayong tipanan sa isa't isa. Minsan merong nagre-request na pwede ba kami mag-communion sa kasal? No? Sa Katoliko lang po yun. Dahil nga hindi pwedeng couple lang ang Lord's Supper sa atin. And so, I do not think churches should serve communion sa maliit na grupo o kaya sa kasal na ibibigay ang bread and wine or even sa bahay ng merong konting gatherings ng mga Christian families ay hindi rin o kaya ay sa youth groups, diba? Kung minsan yung mga grouping sa mga kabataan ay hindi rin or minsan ay yung mga retreat ng mga kababaihan lamang o retreat ng mga youth lamang. Para churches gatherings ay hindi rin na ating tinatanggap of different varieties. Ang point natin ito ay mga invalid. Ngayon, bago natin talakayin ito, ay meron ako itatapon sa inyong tanong. Paano yung mga hindi na makatayo? Nasa bahay na lamang. Paano yung mga talagang sabi natin hindi na talagang makapunta sa pagtitipon? Pwede ba silang mag-partake ng Lord's Supper? Mamaya na natin sagutin yun. How often should the church take the Lord's Supper? Alam niyo yung frequency ng Lord's Supper sa kasaysayan ng iglesia ay masasabi ko na iba-iba. May variation ito. Sa early church, weekly. At during the Middle Ages, particularly itong Roman Catholic, nung dinidevelop pa lamang nila itong sacramental grace and system na ito, ay ang kanilang practice ay naging less common. But before
during the eve of the Reformation, no, bago sumabog ang Reformation, ay ang naging practice ng Roman Catholic Church ay once a year. Kailan ito? Sa pagkabuhay ng Panginoon. Yan ay usually at Easter. Matapos na, kung kayo ay Catholic, if you observe the Lent, meron kayong pag-aayuno, meron kayong pag-iwas ng inyong mga normal na ginagawa. At after that, yung resurrection ng Panginoon ay doon nagpa-practice ang Roman Catholic ng kanilang communion. Pero ngayon, alam natin that every Sunday ay naroon ang kanilang communion. Si Martin Luther, ang kanyang observation at pag-practice is weekly. Si John Calvin naman, although nandoon yung kanyang pagsang-ayon that this has to be practiced weekly, but was prevented from doing so by the Genevan City Council. So, nung time na yon, ay makita natin still under yung term ko minsan na ang state ay mayroon authority sa church practice, ay dahil dito ay si John Calvin ay nag-concede sa Genevan Council na ito ay gawin once a month. Si Zwingli, dahil ang position ni Zwingli ay memorialism, so it is a more memorial view. Ang kanya ay, ito sa kanya nanggaling yung ayaw niyang maging regular ang pag-observe o pag-practice ng Lord's Supper para hindi daw maging mechanical. Yun ang point niya rito. Kaya Zwingli advocated less regular practice in order to highlight its significance. Pero just the same, ay naging monthly ang posisyon. Now, makita natin even amongst Reformed Baptists or Baptist and Reformed Baptists, ay walang problema ang pag-observe ng Lord's Supper, pero mostly ay nag-observe ng once a month. But some recent Baptist churches ngayon ay nag-advocate na ito ay gawing every Lord's Day. So, they have advocated weekly communion. And the basis for this is yung 1 Corinthians chapter 11. Verse 17, nung binigyan ng instruction ni Apostle Paul ang mga Corinthian believers about their practice of the Lord's Supper. At ang ginamit dito ni Paul is, when you come together. Ang observation dito, kailan ba nagkakatipon-tipon ang mga Christians sa Corinthian? Sa araw ng Panginoon. Ngayon, ito ang paliwanag ng nagsasabing hindi kayo pwedeng maging dogmatic o mariin na sasabihin nyo dahil dito ay dapat ang isang church ay nagpa-practice ng communion every Lord's Day. Ano ang kanilang explanation dito? Ang explanation dito ay walang maliwanag na utos. Yung practice ninyo is on the basis ng inyong deduction. Meaning, dahil ang early church ay sinabi ni Pablo that when you are gathered together, at when you are gathered together, may practice sila ng Lord's Supper, ay kaya ganun ang ginagawa nila. Ang ibang mga Baptist, lalo na yung mga once a month, na sinasabi nila, like for instance, yun sa early church, sa Acts, ay they broke bread araw-araw na when they are gathered in the house. Ngayon, bakit hindi na natin ito nakikita? It's because noong simulain, the pattern in Acts, ay nang simulain ito ng mga mananampalataya. At
dito sa iglesyang ito, ay maaaring masabi natin that they practice it daily or weekly. And yet, other Baptist pastors are not convinced that this is normative for churches today because it is a unique occurrence. At ito nga yung kanilang sinasabi, and the scriptures do not decisively command this elsewhere. Na napakadali namang iutos daw ng mga apostles, particularly Apostle Paul, na ito ay gawin. It is true na nakita natin sa Corinthians, pero hindi ito naipasa sa Ephesians, sa Colossians, at sa ibang churches, kaya yun ang kanilang posisyon, that the scriptures do not decisively command this elsewhere. And so, ano yung akin? What's my take here? The churches have the freedom to exercise wisdom about how often they should have the Lord's Supper. Tayo, twice a month. Meron tayong kasama sa association. And in fact, alam ko sila lamang sa ngayon nasa Rebap Luzon Association of Churches ang nagpa-practice o nag-observe ng Lord's Supper every Lord's Day. So, sa bawat pagtitipon. Ang point lamang natin ito ay hindi dahil hindi sila nagpa-practice ng bawat araw ng Panginoon, isa lamang ang church na nagpa-practice, wag naman sabihin natin na mas malapit kami sa Panginoon, mas masunurin kami sa Panginoon kaysa sa kanila. Dahil, tingnan natin ang teaching. Since the supper does not communicate any special divine grace that the church lacks in other ways, hindi naman kahinaan sa isang iglesia lokal na kung sila ay nagpa-practice ng once a month. And so the practice of the Lord's Supper on a weekly basis should be under the consensus, pinagkasunduan ito ng iyong lokal na iglesia. At nakita ng church na talagang kailangan natin ito every Lord's Day kasi lagi tayong bagsak at napanghihinaan ng throughout the week, and so we need a reminder of God's love. Well, ang point naman ng iba hindi nyo ba kayang padaanin yan sa preaching? Hindi nyo ba kayang ibigay mga biblical truths na ito? And so, ito ang point lamang natin that it is no disadvantage to church members or to other local churches to have their breaking of bread or communion kahit na once a month. And ang mahalaga lamang siguro sa atin dito na tayo ay mapalalahanan that si Jesus ang ulo ng iglesia. At nung itinayo ang ordinansyang ito, is that Jesus inaugurated a new covenant and established a new covenant people. At kung merong dapat na mag-regulate nito sa mga tupa ng Diyos, ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. And when we partake of the bread and wine, anong nangyayari? We reflect on the broken body and shed blood of Christ para sa mga anak ng Diyos. Kaya nga sinasabi natin, ito ay visible sign of the gospel at ito ay pamanhik ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang mga anak. And then, nandun din ang pamanhik na we wait eagerly and joyfully sa pagbabalik na muli ng Panginoon. At ang ginagawa natin ng ating pamumuhay bilang mga Kristiyano ay ang pasasalamat at pagbibigay ng selebrasyon sa bagay na ito. Ngunit totoo na sinasabi natin sa ngayon, ito ay bare memorials, ngunit napakayaman, no? Napakayaman ng kaparaanang ito ng encouragement at pagpapala
sa atin na inordinahan ng Panginoong Jesucristo. And they visualize His victorious gospel and give His people hope. Nawa, tayo ay magkaroon ng kagalakan at maluwalhati ang Panginoon whenever we have this Lord's Supper. So ito yung aking references at wala na. Hanggang doon lang. Okay? Nick, may question ba? Ay, wala na eh. Pastor, yung question. Paano pa sa yung mga professing Christian na bumisita halimbawa sa Reformed Church? Are they allowed? For example, galing sila sa ibang denomination, say, mga charismatic, ganyan. Are they allowed to partake? Since na-mention kanina na sila ay mga mananampalataya. Ginamit mo kasi yung dalawa yung tanong mo eh. Professing Christian at pangalawa, non-Reformed Baptist Church. So, magkaiba. Unang-una, hindi naman ibig sabihin sila ay hindi Reformed Baptist, hindi sila ligtas. Tapos nabanggit mo rin yung charismatic, hindi naman ibig sabihin sila ay charismatic, lahat sila pupunta sa impyerno at hindi sila ligtas. Kasi ako ang magpapatotoo, ako ay galing sa charismatic, ngunit kahit charismatic ay tama ang aking paglapit sa Panginoon. I mean, tama ang pagkaunawa ko kung bakit ang aking mabuting gawa ay hindi sukatan ng aking kaligtasan. And so, pwede na magkaroon na tayo ng tawag dito ng bisita. Kung hindi sila Reformed Baptist, ang isa sa bagay na makausap at malaman kung sila ba ay mga mananampalataya. Yun ang isang punto doon. Maaring tungkulin ito ng diakono, may scheduled naman tayo no, na Lord's Supper. Hindi katulad ng kung hindi sila Reformed Baptist, ay hindi sila pwede. At kung hindi sila member ng church, ito yung sinasabing closed. Minsan may mga churches na dahil hindi ka member ng aming lokal, hindi ka pwedeng mag-partake ng Lord's Supper. Samantalang pag nakita natin ang teaching ng communion ng Lord's Supper, ay hindi lamang ito napipigilan ng lokal na iglesia. It is for all believers in Christ. Paano kung professing? Yun yung isa. Wala tayong panukat o pamaraan na sila ay makita at malaman kung sila ay totoong mananampalataya o hindi. Ngunit dito papasok, yung bago mag-Lord's Supper, ay ma-explain sa kanila kung ano ang nangyayari sa Lord's Supper. Na hindi dahil kumain sila ng tinapay at uminom ng alak, nadadagdagan yung kanilang kaligtasan. Kundi ito ay pagsasariwa ng ginawa ng Panginoong Jesus sa atin. Tulad din naman ng pagtanggap ng membership sa church, ang naging sukatan, hindi naman kasi tayo nakakita ng puso, wala tayong x-ray vision. Ang sukatan ng ating pagtanggap is yung kanilang profession of faith. Kaya kung sila ay nagsabing mananampalataya sila, at na maaring tanungin natin kung naunawaan ba niyo ang gospel at kaya nilang ipaliwanag, kaya papahintulutan sila based on their profession of faith. Hindi natin tatanungin kung kabisado ba nila yung 5 points of Calvinism o solas. Kasi ang ating requirement dito, are you a believer? Ikaw ba ay anak ng Diyos? Ikaw ay mananampalataya. At kung ikaw ay mananampalataya, nandun yung panawagan ng Panginoon, eat my flesh, o yung bread. Ayan ay spiritual nourishment. Madali sa atin kasi konti lang tayo. Mahirap kung 300, 400, 500. So dito ipapadaan ng preacher o kung sino yung qualified na magpaliwanag kung ano ang mga nangyayari. Yes.
Next question. Pastor, curious lang po ako, during the Lord's Supper, during the distribution of the bread and wine among the brethren, ano po ba yung ideal or required na behavior or things that the member should be doing habang hinihintay po yung bread and wine? Are they supposed to be praying or sapat na ba ang manahimik o yung pagbubulay-bulay po sa kamatayan ng Panginoong Hesukristo? Siguro dapat ang maging maliwanag sa church kapag meron tayong Lord's Supper ay hindi yung katulad ng turo ng Katoliko na yung tinapay ay nagiging mismong katawan ni Kristo, tsaka yung alak ay nagiging mismong dugo ni Kristo. Number one. Kaya, ano ang proper na saloobin o attitude na magpapartake? Yung sinasabing alalahanin nyo ito. It is a visible gospel. Kaya kung naroon yung kanilang pagsariwa at pagpapasalamat sa biyaya ng Panginoon at kung mayroong panalangin at kagalakan ay mangyari, hindi lamang na sinasabi natin, kinakailangan lahat sumunod dito. Kung minsan susunod sila dahil sinasabi sa pulpito. Pero kung maituro sa kanila ng maliwanag kung ano ang gospel, whenever we have this Lord's Supper or bread and wine, ay sa tingin ko, ay magkakaroon ng tamang heart attitude. Kaysa sa yung biglang luluhod kayo, may kakalempang na sakristan, sabay-sabay, tapos luluhod na without even explaining kung ano ang nangyayari. Ang isa siguro nakita natin ay dahil nabanggit yung Lord's Table, wala ba tayong Lord's Table? Hindi naman actually na kinakailangan ng table, pero it is a symbolism na kapag mayroong hapagkainan, yan ay kainan. At kapag may kainan, yan ay nakapagbibigay ng kalakasan sa ating physical bodies. And so when we partake of the bread and wine, ay nakakaroon tayo ng spiritual nourishment because of the biblical truths behind nung Lord's Supper na yon, nung gospel na itinuturo sa atin. May kulang pa doon sa tanong. Okay. Yung paano pag matanda na o may sakit na, hindi na maka-church, pupunta ba si diakono doon sa bahay na yon at aalokan ng bread and wine? Sagot ko, hindi. Kasi again, because of yung nature na in communion, communal nature. Kaya dahil din ang Lord's Supper ay para sa pagtitipon ng mga anak ng Diyos. Ang alawa, kung minsan gusto nating tanggalin talaga sa isipan na yung tinapay ay makapagpapalakas sa kanila. Literal na tinapay at yung literal na alak ay para bang Katoliko din, dahil naging katawan ni Kristo at naging dugo ni Kristo. Kaya pwede namang sabihin na nauunawaan namin kung bakit hindi ka na makapag-church at dahil sa iyong kalagayan. So sa akin ay rather than sikapin nilang kung hindi naman permanente silang magiging invalid, no? Yung talaga nakahiga, dahil lang panandalian na sila may karamdaman, yun din ang isang encouragement, sikapin nyo na kapag malakas na kayo, pumunta na kayo sa church. Kaysa yung, hindi, diyan ka na lang kasi mabagal ka pa lumakad Mas mabilis kaming pumunta sa inyo. Rather than yung encourage sila na yung church life, you should be kasama, corporate, kasama ng mga kapatiran. Kahit sila maglakad ng makupad, darating din naman sa church yun, isang oras ang pagitan nila, hindi sila madelate. Ang point, isa ng encouragement na sila ay physically present. Siguro yun din ang dahilan kung bakit natanggalan tayo ng Facebook live stream. Meron ng signal sa atin na wala na excuse. Bawa, Pastor, sa FB Live na lang kami. Sorry po, wala nang, ayaw gumana ng FB Live natin.
ayaw na mag-record ng live. For anong dahilan? Hindi pa namin malaman. Okay, so yun yung tanong. Tanong ko kanina, sinagot ko rin. May dadagdag ba kayo? Pastor, may sasabihin lang ako. Actually, nangyari sa akin yan sa FB ko for about siguro mga ilang weeks. Ina-assume ko baka meron akong, parang naban ako. And na-resume din, baka mare-resume din tayo. So, magbibila lang tayo ng ilang weeks. Pastor, question yung paano natin ano yung advice niyo, Pastor, dun sa mga nakapakinig ng preaching, tas naroon na yung kanyang conviction na ano siya, na nagising siya. Kailangan ko na rin palang mag-partake sa Lord's Supper. Ano po ang, na hindi pa naman din maring siya ibisita, ano po ang maipapayo natin sa kanila? Well, they have to, they have to profess their faith sa church. Kung conviction lang yan, personal yun. Kinakailangan na ipahayag nila yung kanilang conviction sa madla, sa local church. At dito natin marinig yung kanyang nakaraang buhay, dito natin marinig ang kanyang pagsisisi at pagsampalataya sa Panginoon at ano ang nagbago. Ano na yung iyong kaisipan? Meron na bang tayong ibang direksyon na makikita? First, kinakailangan talaga na ito ipahayag niya sa church. Siguro ang pinakamagandang tanong ay, sapat na ba yun? Mag-profess siya. Lalo na kung bago. Sasabi nga natin na kung ang church is ang basis ng church is yung kanilang profession of faith. Hindi yung sabihin ng church, akin, pending ka ng 3 buwan, tignan namin kung may pagbabago ka. Kung wala kang pagbabago, peke yung iyong confession. With a proper teaching, makita nila na yung confession nila ay batay doon sa narinig nilang katuruan at pagkatapos ay sa kanilang attitude bilang makasalanan na paglapit kay Jesus. Yung iba ay para bang may waiting room na pag nakita namin approve ka na, pwede ka na magpatotoo, pwede ka na maging member. Sabi ko nga, again, our basis is yung profession. Meron pang tanong? Yeah. Paano yung mga nag-hold ng midweek services? So, hindi siya Lord's Day, di ba? Pero sa Reebok naman, di ba, laging Lord's Day? Nag-hold ng? Midweek services, like Midweek. on a Wednesday. Oo. Okay lang. No sin there ba or hindi sila biblical? Ang dahilan, ng pagkaalam ko sa midweek, ay dahil sinasabing, kung hindi kayo pwede ng Sunday, pwede kayong umattend ng midweek. Yun yung, alam ko kung bakit nabuo yan dati. Kasi iba na nga, yung mga working class, ngayon may pasok. At non-negotiable yon pagdating doon. At bakit sinasabi natin non-negotiable? It is the Lord's Day. Nakapattern yan sa, hindi lamang yan nakapattern sa Old Testament ng Sabbath, katunayan creation ordinance yan one day in 7, di ba? So merong isang araw talaga na naroon na ibibigay sa Diyos. Ang alam ko kasi na midweek, yun nga ang naging dahilan. Again, kapag midweek, alam natin hindi naman lahat ng members ay present. At sa atin ay makita natin kapag ka morning o kaya Lord's Day ay present. As much as possible, sabi nga natin, we want to observe ang Lord's Day ng talagang Lord's Day. No? At kung nakita natin na ito ay kaloob sa atin ng Panginoon, ay hindi natin titignan na ang kaloob na ito ay parang sayang. Diba? Gusto natin lagi ng gift. At Lord's Day ay gift sa atin ng Panginoon. And so, tanggapin natin ito.
Last question before we take a break. Wala na? So, salamat. Tayo manalangin. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa pag-aaral na ito. At tanawa, Diyos, sa pagiging katapusan ng huling katuruan patungkol sa Lord's Supper, ay nagkaroon po kami ng karagdagang kaalaman kapag kami po ay kasama sa communion. At hindi lamang kaalaman, Panginoon, kundi itong kaalamang ito ang siyang magbunga at magbigay sa amin ng kagalakan kung bakit mayroong ganito sa isang lokal na iglesia. At sa aming pong panghihina ay makita namin na ito ay kalakasan dahil po sa ginawa ng aming Panginoong Hesukristo na siyang namatay para sa amin. Siya nagbayad ng aming mga sala at napagtagumpayan ang kapangyarihan ng kasalanan. And as we partake bread and wine sa mga darating po naming mga scheduled Lord's Supper, ay nawa ang mangibabaw po sa amin ng kagalakan at expectation, eagerly waiting and joyfully ng pagbabalik mo, Panginoon, sa ngalan ni Jesus. Amen.